Hi, ako si Boss Dave. Ang video natin nito ngayon ay magluluto tayo ng kalabasa na suman. Okay, for today's video ay gagawa tayo ng kalabasang suman dahil birthday nga ng anak ko mga boss ay ipagluluto ko sila ng kalabasang suman. Homemade po itong mga bossing. So paano natin gawin? Tara, samahan nyo ako mga boss. Ang una-unang gagawin natin ay lalagayin natin yung kalabasa. Of course, balatan muna natin yan tapos palalagayin natin. After nyan ay mag-prepare tayo ng ating dahon ng saging. Okay, importante yung dahon ng saging dito kasi nga ito yung gagamitin natin pambalot. At bago natin ito gawing pambalot, dapat malinis itong dahon ng saging. Ang gagawin natin dito ay pupunasan natin yung dahon ng saging kasi may mga puti-puti ito. Pupunasan natin tapos idadangga natin sa apoy. Papainitin natin yung dahon ng saging para ito ay lumambot. Kasalukuyan na nilalaga ko pa yung ating kalabasa. Yun, medyo lumambot na siya. At mamaya-maya i-drain natin yung tubig nito mga boss para lumamig-lamig ng konti. Okay, kasalukuyan nakasalang yan at gamit tayo ng kahoy. Medyo matagal kasi ang proseso dito sa pagluluto ng ganito. Parang kanito, biko. At ang kapartner ko nga dito ay yung mahal kong asawa. Okay, second, ipiprepare natin yung ating kalabasa na nilaga. Okay, i-drain na natin yan mga boss para mawala yung mainit na tubig. Palalamigin natin yan. Tapos, siyempre, naka-separate na dito yung ating gata. Ang ating gata dito mga boss ay kailangan natin pigain. Alright. Ang ingredients nito ay titimbre ko sa inyo. Kalabasa, depende sa inyo kung gusto nyo ng marami. Tapos gata, well, depende sa gata kung ilan ang gata ang gusto nyo. Ang mas maganda, meron din siyang asukal. Okay, yun yung nagpapasarap, yung asukal. Yung importante din dyan, yung giniling na bigas. Ang gamit ko kasi dito, yung malagkit na bigas tapos sinaluan ko ng bigas na commercial tapos ipinagiling ko. Yan yung gagamitin natin mamaya para mabuo natin o maayos natin yung pagkakabalot nito sa kalabasa. Makikita nyo sa video mga boss. Ayan, i-drain ko na itong nilaga kong kalabasa. Ayan, dinrain ko na. Tapos palalamigin lang natin ito para hindi tayo masyado mainitan. So, ayun na mga boss, no? Dinurog na at nagmukhang, anong kulay na yan? Mukhang kulay yellow na. Oy, yung iniisip nyo, mali yan ha. So, kalabasa yan mga boss, kalabasa. Dinurog na kalabasa. Ang susunod na ilalagay natin diyan, yung giniling na bigas o kaya yung kung may malagkit kayo, pwede nyo rin ilagay yan. O, ilang kilo ba yan? 1 kilo lang, no? 1 kilo na giniling. Tapos, imimix nyo lang yan mga boss. Paano ba i-mix? Ganyan. Yan. So, mix nyo lang ng i-mix. Ang kasunod na ilalagay dyan, ano? Asukal, wala pa. Asukal. Anong kulay ng asukal? Yung wash sugar. So, ilang kilong asukal yan? Kalahati. Ay, 1 kilo din. So, lalagyan niya ng asukal. O, nakikita nyo mga boss, nagbubuo-buo na siya. Okay. Ba't parang kulang ata sa kwan? Sobrata sa kwan? Oh, yeah. Ganyan lang kasimple ang paggawa nitong suman na kalabasa. Anyway, kung ikaw ay taga Bicol, maaring natikman mo na ito yung suman na kalabasa. Kasi ang madalas na kinakain or nakakain natin minsan sa pangmerienda ay yung suman na balinghoy. Pero ito kakaiba ito mga boss dahil ito ay sumang kalabasa. Ang sumang balinghoy kasi puro yon. At hindi na nga nakapagtiis si Mrs. ay minigos-migos niyan ng kanyang kamay. Of course, nakahugas naman yan. Maraming ang handa kahit papaano ay nag-celebrate kasi ng birthday. Itong aking anak, 18th birthday. Kaya hindi mawawala sa handaan itong suman na kalabasa mga busing.
Isa yan sa mga favorite ng aming aangkan. Okay, mag-mix lang tayo ng konting asukal dito. I-mix lang natin yan. Alright. After mamikos-mikos, pag naka-ready na, lulublob na natin yan. Okay mga boss, ito na yung finish ko niya. Kapag ganyan parang na siya, parang yung tinapay na ba? O isasalang na lang sa oven. Di ba? Yan na siya. At nagkukon na kami ng gata doon, naka-ready na yung gata. So yan mga boss. Yan na. Lagyan na natin yung ating nilunod ko na mga boss. After namin mamikos-mikos, ayun, minix ko na doon sa gata. Kita nyo yung finish project nito mga bossing. Napakasarap nito. Subukan nyo, try nyo gawin to sa inyong bahay. Yung suman na kalabasa, maganda ito sa mga handa-handaan pang himagas. Hindi kayo makukuhan, magsasawang kainin ito boss. Masarap talaga ito mga bossing. Lalo na kung may mga bisibisita kayo, ito maganda pang take out yung suman na kalabasa. Hinalo-halo na nga. At after natin maluto, ma-mix, ay kailangan na nating ibalot ito sa dahon ng saging. Ito yung sinasabi ko kanina na yung dahon ng saging ay kailangan natin to. Kasi nga ito yung gagawin natin pambalot. Alright, bago nyo balutin, ay dapat yung dahon ng saging ay nakadangga yan sa apoy para maging malambot siya. Kasi kung hindi nyo idadangga sa apoy ay sure na yan ay magka-crack. So yung mga boss, na ibalot na ng aking misis, yan Tapos isasalang natin ulit yan sa apoy. Okay, i-stain natin ulit ng mga 15 minutes o 30 minutes. Konti na lang natitira. Sarap yan mga boss. Kalabasang suman. Ito yung suman na ginawa namin kahapon, sa birthday ng aking anak. Suman na kalabasa. Ito mga boss, sarap. Tikman natin. Yeah. Sarap. Mas masarap pa siya kaysa sa suman na balinghoy. Di ba? Yan. Yummy mga boss, Sarap po.